Ang sleep paralysis ay isang karanasang hindi madaling ipaliwanag at lalong hindi madaling kalimutan. Isang gabi habang ikaw ay natutulog ng mahimbing, bigla kang magigising. Kising ang isipan mo, mulat ang mga mata mo, ngunit ang katawan mo'y tila naging estatwa. Hindi mo maigalaw ang iyong mga kamay, hindi mo maibuka ang iyong bibig. Para kang nakakulong sa sarili mong balat habang unti-unting lumalamig ang paligid mo. At ang pinakamasakit sa lahat, alam mong may ibang presensya sa silid. Isang bagay na hindi mo nakikita pero ramdam mong nariyan, nanonood, lumalapit, humihinga sa batok mo. Ganito ang naging karanasan ni Marco, isang 25 anyos na graphic artist mula sa Quezon City. Bago natin tapusin ang kwento, kung gusto mong malaman ang buong detalye ng kanyang bangungot, panoorin ang kabuuan ng video. At kung ikaw mismo ay may karanasan sa sleep paralysis, mga multo o kakaibang pangyayari, huwag kang mahiyang magbahagi sa comment section. Mag-subscribe na sa Takip Silim Files at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para mas marami pang kwentong hindi mo basta-basta malilimutan. Isang gabing ordinaryo, pagod sa trabaho, gutom at walang ibang inisip kundi ang makapagpahinga. Dumiretso si Marco sa kanyang kama, pumikit siya at agad siyang nakatulog. Pero sa pagitan ng paggising at panaginip, may kakaibang pumasok sa kanyang kamalayan. Habang lumalalim ang gabi, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang kwarto. Hindi galing sa ventilador, hindi galing sa labas. Isa iyong uri ng lamig na parang dumiretso sa loob ng kanyang buto. Ang kanyang isipan ay nag-umpisang mapuno ng mga alaala, mga kwentong kababalaghan mula sa kanyang kabataan, mga engkanto, mga multo, mga aninong walang mukha, mga kwentong akala niya'y katang-isip lang hanggang sa gabing yun. Bigla siyang nagising o akala niya'y siya'y gising. Nakaidlip siya ng ilang minuto lang, ngunit nagmulat ang kanyang mga mata sa isang kwarto na hindi niya makilala. Madilim, tahimik, parang huminto ang oras. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi siya makagalaw. Parang may puwersang tumulak sa kanya pababa at buong katawan niya ay naging parang bakal, mabigat, matigas, walang buhay. At doon niya narinig ang mga yapak. Mula sa sulok ng kwarto, may papalapit, mabilis, mabigat, halos umuuga ang sahig sa bawat hakbang. Isang anino ang lumitaw, itim, malabo, parang usok na may hugis, walang mukha, ngunit alam mong nakatitig sa iyo. Sino ka? Anong gusto mo? Hindi sumagot ang anino, hindi rin ito tumigil sa paglapit at habang ito'y palapit ng palapit, naramdaman ni Marco ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may nakapatong o may sumasakal. Ang kanyang hininga ay naging putol-putol, ang lamig ay umabot sa kanyang baga. Para siyang nalunod sa sarili niyang katawan. Ang mga mata ng anino ay tila mga butas, walang liwanag, walang damdamin. Tila isang nilalang mula sa pinakailalim na bangungot. Sinubukan ni Marco na sumigaw, ngunit walang tinig na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay magdasal. Diyos ko, tulungan mo ako. Pakiusap, umalis ka na. Walang tugon, wala ring awa. Ang anino ay yumuko sa kanya at sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Mas lalo siyang hindi makahinga. Pero sa ikabutura ng kanyang puso, may umusbong na isang maliit na apoy, isang kagustuhang lumaban. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga daliri kahit kunti lang, kahit isang galaw lang. At sa isang segundo ng milagro, nagawa niyang igalaw ang isang daliri. Doon biglang naglaho ang anino, para itong usok na binugahan ng liwanag. Ang pwersa sa kanyang dibdib ay nawala, ang malamig na presensya ay biglang naglaho. Si Marco ay muling nakagalaw, halos wala na siyang hininga, basang-basa siya sa pawis, nanginginig, takot na takot. Hindi ako makakatulog ulit. Simula ng gabing iyon, nagbago ang gabi ni Marco. Tuwing papalapit ang hating gabi, muling bumabalik ang lamig, ang katahimikan, ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa sulok ng kwarto. Hindi na ito simpleng sleep paralysis, ito'y tila isang sumpa, isang aninong bumabalik sa tuwing siya'y marupok, sa tuwing siya'y pagod, sa tuwing siya'y mag-isa. At kahit gaano siya kahanda, kahit ilang dasal ang kanyang bitbit, isa lang ang malinaw, ang anino ay naghihintay at hindi ito aalis hanggang hindi siya tuluyang nadadala.
Matapos ang nangyari kay Marco, hindi natapos ang kwento ng sleep paralysis. Marami pang ibang tao ang nakaranas ng parehong takot. Mga taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan, ngunit napilitang tanggapin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isa na rito si Jenny, isang estudyante mula sa Baguio. Isang gabi habang nag-aaral sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng matinding pagod at nagpa siyang matulog ng maaga. Pagkagising ni Jenny, nakatagilid siya sa kama, ngunit may isang kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Pagdilat ng mata, nakita niyang isang anino, isang malaking itim na forma na tila umihinto sa harap ng kanyang kama. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Para siyang napako sa kanyang kama, ang kanyang katawan ay matigas at ang kanyang mga mata lamang ang gumagalaw. Ano? Ano klaseng nilalang ka? Ngunit wala itong sinagot. Ang itim na anino ay dahan-dahang lumapit at naramdaman ni Jenny ang malamig na hangin na tila tumagos sa kanyang balat. At sa isang iglap, isang matinding sakit ang sumakit sa kanyang dibdib. Para bang may isang kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Parang tinanggal ang kanyang lakas. Sa gitna ng takot, si Jenny ay nagsimulang magdasal. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi niya maintindihan. Isa itong uri ng takot na hindi basta-basta kayang labanan. Walang magawa si Jenny kundi tanggapin ang pangyayari, habang ang itim na anino ay patuloy na naglalakbay palapit sa kanya. At sa bawat sandali ng pagkakahiga, ang sakit ay lumala, ang kanyang hininga ay nahihirapan. Bigla nawala ang anino. Ngunit hindi nagising si Jenny ng maayos sa gabing iyon. Nagising siya na parang hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita, at naramdaman niya na may matinding pagnanasa mula sa dilim na bumabalot sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang sumusubok sa kanyang lakas. Si Ben, isang guro sa Mindanao, ay nagkaroon din ng kakaibang karanasan. Isang gabi matapos ang isang napakapuyat na araw, naupo siya sa kanyang kama at nagpa siya na matulog. Ngunit nang siya ay magising, nagulat siya nang makita ang sarili niyang katawan na nakahiga sa kama at nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan ang isang itim na anino. Hindi ako makagalaw! Hindi ako makagalaw! Si Ben ay patuloy na nagsisigaw, ngunit hindi siya makarinig ng anumang mula sa kanyang bibig. Walang lakas ang kanyang katawan. Ang anino ay nakatayo sa kanyang katawan ay nagsimula nitong himasin ang kanyang dibdib. Ang mga daliri ng anino ay parang tinutusok ang kanyang kaluluwa. Hindi makagalaw, hindi makasigaw. Para ba siya'y pinipigilan ng isang puwersang hindi maipaliwanag? At sa uling pagkakataon, bago mawala ang anino, isang piggati ang sumabog sa kanyang dibdib. Isang piggati na hindi kayang ipaliwanag ng mga salitang alam ng tao. Hanggang ngayon hindi alam ni Ben kung paano siya nakaligtas. Si Kiko, isang college student mula sa Tagaytay, ay may isang kwento rin. Sa kanyang kwarto, nagising siya sa gitna ng gabi at nakitang may isang itim na anino na bumangon mula sa sahig. Agad niyang naramdaman ang malamig na hangin at ang pakiramdam ng isang malupit na kamay na umahapil sa kanyang leeg. Hindi! Hindi, please! Umalis ka na! Subalit walang nangyari. Ang itim na anino ay dahan-dahang bumaba hanggang sa dumikit sa kanyang leeg. Ang kanyang katawan ay parang natutulog, hindi kayang mag-react, habang ang itim na nilalang ay nagpapalakas. Isang matinding sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig, pero ang mga sigaw na iyon ay hindi naririnig. Isang sigaw na wala sa oras ng kanyang katawan. Tatlong kwento, tatlong tao, tatlong gabi ng pighati at takot. Ang sleep paralysis ay hindi lang isang karanasan ng pagkagising at hindi makagalaw. Ang mga anino, ang mga nilalang na lumalabas sa dilim, sila ay patuloy na naghihintay sa mga oras ng ating kahinaan. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ang nagmamasid, ngunit ang kanilang mga kamay ay sumasakal sa ating kaluluwa. Matapos maranasan ang mga kwento ni Jenny, Ben at Kiko, hindi pa rin natapos ang kababalaghan ng sleep paralysis. Ang mga anino ay patuloy na bumabalik sa mga hindi inaasahang oras at ang mga nilalang na sumasakal ay tila hindi natutulog. Ngunit may iba pang mga kwento, mga taong hindi alam kung paano makakalabas mula sa dilim na kinakaharap nila. Isa sa kanila ay si Ana, isang manager sa isang ospital sa Quezon City. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na araw sa trabaho, nagdesisyon siya na magpahinga sa kanyang bahay. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pagdating sa kanyang kwarto,
Natutulog siya ng mahimbing, ngunit bandang hating gabi nagising siya na may isang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw at habang pilit niyang iniiwasan ang takot, may narinig siyang tunog ng malalim na yabag. Mga yabak na tila malapit sa kanya. Sino ka? Hindi siya makapagsalita ng buo. Tinutusok siya ng malamig na kamay mula sa dilim at sa paglingon niya, nakita niya ang isang malaking itim na anino na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Ang nilalang na tila walang mukha, ngunit ang mga mata nito ay parang walang hanggan, isang butas na walang katapusan. Bilang si Ana ay walang magawa, ang mga kamay ng anino ay dahan-dahang umabot sa kanyang leeg. Pinipiga ito, ang kanyang katawan ay tumigas, hindi siya magawang gumalaw o huminga ng maayos. Ang pakiramdam niya ay parang may isang malupit na kamay na nilalamas ang kanyang hininga. Sa bawat saglit, ang sakit ay lumala. Tulong! Hindi ko na kaya! Hindi siya makapagsalita, parang may nakapirming kamay sa kanyang lalamunan. Walang tinig na makalabas kahit anong pilit. Habang pinipigilan siya ng takot, ang itim na anino ay patuloy na sumisipsip ng kanyang lakas. Para bang kinukuha nito ang kanyang kaluluwa. Unti-unting lumalabo ang kanyang isipan at sa gitna ng dilim ay pumasok ang nakakakilabot na ideya. Baka ito na ang katapusan, baka tuluyan na maglaho ang lahat ng liwanag sa kanyang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, napansin niya tila napagod ang anino. Ang galaw nito ay bumagal at sa isang iglap, naglaho ito. Bumaksak ang bigat mula sa kanyang dibdib. Bagamat parang bakal ang kanyang katawan at mahirap ring igalaw, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabalik ng kontrol. At higit sa lahat, nakapasok muli ang liwanag sa kanyang mga mata. Isang sinag mula sa bintana, maliit ngunit sapat upang ipadama sa kanya na hindi pa tapos ang lahat. Buhay pa siya, nakaligtas siya ngayon. Si Aldo, isang security guard na naka-assign sa isang lumang palasyo sa Taguig, ay may sarili ring kwento tungkol sa mga itim na anino. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ng kanyang duty at nililibot ang malalawak at tahimik na pasilyo ng mansyon, napadpad siya sa isang madilim na sulok ng lumang bahay. Dahil sa pagod at antok, sandali siyang naupo at hindi niya namalayang nakatulog siya sa kanyang pwesto. Ngunit maya-maya lang, bigla siyang nagising. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na ang pamilyar na silid ng mansyon ang bumungad sa kanya, isang kakaibang lugar ang kanyang nakita. Parang nasa parehong kwarto pa rin siya, ngunit may mali. Ang ilaw ay madilim, ang hangin ay mabigat, at ang paligid ay balot ng malamig na katahimikan. Sa isang iglap na pagtanto ni Aldo, nagising ang kanyang isip, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang isang bahagi ng kanyang katawan, at sa pinakailalim ng bahagi ng silid, may gumagalaw. Isang anino, mabagal, madulas, at imposibleng tukuyin kung ito ba'y tao o hindi. Naramdaman niya ang matinding kilabot, ang bawat segundo'y parang oras habang pinagmamasdan niya ang nilalang na unti-unting gumalapit sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari, pero alam niyang hindi ito panaginip. Hindi ko kayang kumilos. Bakit? Habang siya'y mahimbing na natutulog, isang itim na anino ang unti-unting lumitaw sa dilim at tumayo mismo sa ibabaw ng kanyang katawan. Hindi ito ordinaryong presensya, para itong mabigat na pwersa, dumidiin sa kanyang dibdib na parang bakal. Sinasakal ang kanyang hininga at unti-unting nilulunod siya ng sarili niyang katawan. Ramdam niya ang pagkaparalisa, isang nakakakilabot na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang nilalang na iyon na balot ng kadiliman ay tila may layunin, hindi lang upang takutin siya, kundi upang kunin ang kanyang lakas at ang kanyang kaluluwa. Bagamat hindi niya lubos na maaninag ang anyo nito, dama niya ang malamig na hangin na dala ng anino. Para mga matatalim na kuko ng hangin ang umahaplos sa kanyang balat, nagpapahiwatig ng isang presensya na hindi galing sa mundong ito. At habang nilalamon siya ng takot, sinubukan niyang magdasal, paulit-ulit pabulong, umaasang maililigtas siya. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, lalong bumibigat ang kamay ng anino sa kanyang dibdib. Parang may pumipigil sa kanya. Pinilit niyang lumaban, sinigawan ito sa kanyang isipan. Kumawala mula sa pagkakagapos, pero walang gumagana. Ang kanyang katawan ay nananatiling walang buhay, pero ang kanyang diwa ay sumisigaw, nananawagan ng tulong sa dilim.
Ang sleep paralysis ay hindi lamang isang kakaibang kondisyon ng katawan. Ito ay isang kwento ng dilim na mga aninong patuloy na humahapil sa ating katahimikan tuwing tayo'y walang malay. Mga nilalang na hindi natin nakikita ngunit ramdam ang presensya. Tahimik silang nagmamasid, nakatago sa likod ng bawat sulok ng ating silid. Naghihintay ng pagkakataong tayo'y maging mahina upang isakatuparan ang kanilang layunin. May ilan na naniniwala ang mga ito ay hindi simpleng bunga lamang ng pagkapagod o stress. Hindi lang ito gawa ng utak o ng ating katawan. Ayon sa iba, ang mga itim na anino ay may connection sa isang mas malalim na misteryo. Isang dimension na spiritual o sobrenatural na hindi natin lubusan nauunawaan. Kaya sa tuwing tayo'y nagigising, ngunit hindi makagalaw, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba'y isang glitch ng katawan o isang babala mula sa kadiliman? Sa mga nakaraang kwento, nakilala natin sina Jenny, Ben, Kiko, Ana at Aldo, mga taong humarap sa mga karanasang hindi maipaliwanag. Mga sandaling pinuno ng takot, mga multong bumabalik sa alaala, at mga aninong ayaw lumisan kahit tapos na ang gabi. Ngunit sa kabila ng kanilang pagharap sa dilim, hindi pa rin ito tuluyang nawala. Tahimik itong gumagapang sa likod ng mga aninong hindi napapansin. Naghihintay ng mga panibagong biktima, at ngayong gabi, isa na namang pangalan ang madaragdag sa listahan ng mga nilamon ng dilim. Ikaw na ba ang susunod? Ang kwento ni Miguel, isang 26 anyos na estudyante, ay magsisilbing paalala sa atin na may mga bagay na hindi basta-basta mawawala, lalo na ang mga aninong nabubuhay sa takot. Isang gabi, pagod mula sa isang group project, umuwi si Miguel nang hindi inaasahan ang karanasang babago sa takbo ng kanyang isipan. Matapos ang hapunan, agad siyang nahiga at nakatulog ng mahimbing. Ngunit ilang oras ang lumipas, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat. Doon nagsimula ang lahat. Nagising si Miguel na parang may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi rin siya makasigaw. Alam niyang gising siya, ngunit parang hindi siya makaalis sa bangungot. Sa gilid ng kanyang paningin, may naaninig siyang anino, hindi malinaw. Ngunit sigurado siyang may isang presensyang naroroon. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, hindi gumagalaw. Ang ilaw sa kisame ay nag-flicker at ang lamig sa kanyang silid ay tila lumulubog sa kanyang mga buto. Bakit? Hindi ako makagalaw. Anong nangyayari? Dahan-dahang lumapit ang anino. Sa bawat takbang, parang sumisikip ang paligid. Nang dumampi ang malamig nitong kamay sa leeg ni Miguel, pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng hininga. Ang mga mata ng nilalang ay tila hukay, walang liwanag, walang awa, at sa kakaibang paraan, pakiramdam ni Miguel ay parang inihigop ang lahat ng kanyang alaala, ang lahat ng kanyang pag-asa. Wala na bang pag-asa? Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang bagay ang nagising sa kalooban ni Miguel. Isang munting apoy ng paglaban. Sa bawat pilit na galaw ng kanyang daliri, sa bawat paghinga kahit mahirap, unti-unti siyang bumabalik sa kontrol ng kanyang katawan. At sa kalagitnaan ng katahimikan, may narinig siyang tinig, mahina, parang boses ng isang batang nawawala. Hindi mo ako makikita, pero ako'y laging nandyan. Sa isang iglap, nagawa niyang igalaw ang kanyang kamay at sa lakas ng huling pagsubok, natanggal niya ang pagkakahawak ng anino sa kanyang leeg. Ang nilalang ay biglang umurong at sa isang iglap ay naglaho sa dilim ng silid. Si Miguel ay napaupo, humihingal, basang-basa ng pawis. Ngunit ang katahimikan sa kanyang kwarto ay hindi gaya ng dati. May iniwang bakas ang nilalang. Hindi pisikal, kundi emosyonal at spiritual. Hindi niya alam kung totoo nga ba ang kanyang naranasan o bunga lamang ito ng pagod at imahinasyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, may mga nilalang sa dilim na hindi kailangan ng anyo para iparamdam ang takot. Hindi nila kailangan magpakita dahil sapat nang maramdaman ang presensya nila para tumigil ang mundo mo. Si Miguel ay naging saksi na ang mga anino ay hindi lang naroroon upang manakot, kundi upang alisan ka ng lakas, alaala at pagkatao. At kung hindi ka lalaban, baka tuluyang kanilang mawala at maging isa ka sa kanila. Sa bawat gabi, sa bawat idlip, mag-ingat ka. Dahil minsan ang dilim ay hindi lang basta kawalan ng ilaw. Minsan ito'y may laman, minsan ito'y nanunood at naghihintay. Ang mga anino patuloy silang nagmamasid.
tahimik, mapagmatsyag, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng takot ay kailangan takasan. Minsan ang kailangan mo lang ay harapin ito. Tanggapin na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubusan maipaliwanag. At kung sakaling maranasan mo ito, ang pagkapit ng malamig na kamay habang hindi ka makagalaw o ang pakiramdam ng isang presensya sa dilim, huwag kang mag-isa. Ibahagi ang iyong kwento. Kung ikaw ay nakaranas ng sleep paralysis o may kakaibang pangyayari hanggang ngayon at bumabagabag sa iyong isipan, mag-iwan ng komento sa ibaba. Isa ka rin sa mga boses ng dilim at baka ang kwento mo ang susunod naming ilahad. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Takip Silim Files at pindutin ang notification bell upang manatili kang kasama sa bawat kwento ng lagim, dilim at kababalagan na aming ihahatid. Dahil sa Takip Silim, hindi ka kailanman nag-iisa.